Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Yuhu! Gising! Napakainit mga kaibigan, grabe. Welcome sa ating programa, ang Radyo Mindanao mga kaibigan. Dito lamang sa Radio Philippines Network, RPN DXXX Zamboanga Zeri, 1008 sa inyong AM band. At ito po niya balingkod, Alazinto, nagsasabing good afternoon. Napakainit. Napakainit sa labas, terrible. Assalamualaikum, Basilan, Zulu, Tawi-Tawi, Sabah, Malaysia. At sa Central Mindanao, sa Sultan Kudarat, Maguindanao, Cotabato, Takurong, Kidapawan, Coronadal, Quezon. Ang dami nakikinig sa atin. Pati sa Zamboanga Peninsula. Yung adlaw, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur ug Zamboanga del Norte. Mainit yung mga balita natin ngayon. Grabe. Ayaw na ayaw ko ang nagbubukas ng programa ng bad news eh. Pero nako, may kidnapping na naman. Hindi na natapos, grabe. Alam nyo mga kaibigan, hinarjack ng mga hinihinalang Abu Sayyaf ang isang Vietnamese cargo ship kaninang umaga. Dyan sa karagatan ng Basilan Province sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. At dinukot yung anim ng mga crew nitong cargo ship na MV Royal 16. At merong isang sugatan, isang sugatang seaman. At ang pagkakaalam natin dito mga kaibigan ay naganap ito dyan malapit sa Sibago Island. At na-intercept ng 10 armado sakay ng speedboat ang naturang cargo ship. Hindi agad natin makuha yung mga pangalan mga kaibigan ng mga biktima. Dahil hanggang ngayon ay wala pang pahayag ang Naval Forces South o ang Philippine Navy. Wala rin pahayag ang Western Mindanao Command. Wala rin pahayag ang Basilan Provincial Police Office. At lalong walang pahayag ang Philippine National Police sa ARMM. Pero kabilang dyan sa mga dinukot mga kaibigan, yung kapitan, ako po, at yung kanyang chief mate, third officer, second officer, at bali 6 lahat. At tinawagan natin, nag-text tayo kanina kay ARMM Governor Mujib Hataman. At sinabi ni Governor Hataman na hanggang ngayon ay naghihintay pa sila ng detalye ukol dito sa insidente. Kung hindi tayo nagkakamali, noong December 2015, itong MV Royal 16 ay sumadsad naman diyan sa coastal barangay ng San Francisco sa Legazpi City. Sa Albay Province mga kaibigan, sa Bicol. Dahil sa kasagsagan ng bagyo, sumadsad ito. Mabigat ito, 3,000 ton bulk cargo vessel to mga kaibigan. At meron din mga Pilipinong mga seaman na nagtatrabaho dyan.
Itong atake mga kaibigan ay naganap ilang oras lamang nang matapos na dumating. Itong si Pangulong Duterte galing sa Malaysia na kung saan ay nakipagpulong itong si Tatay Digong Duterte kay Prime Minister Najib Razak. At sinabi naman ni Premier ni Malaysian Premier Razak na pinayagan na umano ni Duterte, ni Tatay Digong Duterte ang pagsasagawa ng hot pursuit ng Malaysia sa Tawi-Tawi at sa karagatan ng Sulu sa mga Abu Sayyaf rebels. Ganon din ang ginawa ni Tatay Digong Duterte mga kaibigan, at pinayagan din niya ang bansang Indonesia na maghabol sa loob ng territorial waters ng ating bansa sa pagtugi sa Abu Sayyaf. Alam niyo naman, itong Abu Sayyaf ang nasa likod ng mga atake at ng kidnapping sa diyan sa Sabah, Malaysia. Diba mga kaibigan? So matindi yung nangyari. At ngayon ay wala pa ring impormasyon ukol dyan sa naganap na atake o hijacking sa karagatan ng Basilan Province. Why not commercial break muna tayo mga kaibigan. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, Triple X Zamboanga, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, Triple X Zamboanga, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, Triple X Zamboanga, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao,
Wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at by photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DXXX Zamboanga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at by photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DXXX Zamboanga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alright mga kaibigan, alas 2:15 sa hapong mainit sa buong kapuluan. At kayo'y nakikinig pa rin sa Radyo Mindanao. Napapakinggan tayo sa iba't ibang bahagi ng Mindanao mga kaibigan. Dahil kami ang nag-iisang number 2 radio station sa buong Western Mindanao. Lahat ng radyo number 1 daw sila. Kayo nagsisiksika sila sa itaas. So yan mga kaibigan, yung binalita natin kanina, yung hijacking ng isang Vietnamese cargo vessel dyan sa may karagatan ng Basilan at 6 ang dinukot, kabilang ang kapitan at ang chief mate. At mula naman mga kaibigan sa ating correspondent sa Cotabato, si Mark Navales, ay nabatid na nasa kustodiya na ngayon mga kaibigan ng pulisya ang umano'y nagsilbing driver ng mga di umano'y Davao night market bombers. Ay kung matatanda mga kaibigan, pinasabog ang isang bomba o dalawang bomba na ginawang pinag-isa noong September 2 dyan sa may Rojas Avenue, yung pamosong night market dyan. At 15 katao ang sugatan at 69 pa. 15 katao ang patay at 69 pa ang sugatan. At sa nakuha nating impormasyon mga kaibigan, nahuli na ang driver na nakilalang si Kokoy. At ang tunay na pangalan nito ay si Jericho Javier de Roma alias Kokoy. At naninirahan to sa Cotabato City mga kaibigan. Sumuko. Sumuko itong si Kokoy sa takot na mapatay sa paghahanap sa kanya ng mga otoridad. Talagang malilintikan kayo kay Tatay Digong at kay Mayor Inday Sara. Sa takot nitong si Kokoy mga kaibigan ay sumuko sa mga otoridad at umaming siya ang nagmaneho ng sasakyan na ginamit diyan sa pagdadala sa bombers o bomber. Actually, nauna nang nahuli last month lamang itong si TJ Manyalak, ang itinuturong Davao City bombers diyan sa night market. Pati yung kanyang ama mga kaibigan at 3 iba pa ay nahuli.
At hindi pa natin makakuha yung detalye o kung ano-ano tong mga ikinanta ni Kokoy na sinasabing driver ng Davao City Bombers. Pero inamin itong si Kokoy na siya ay miyembro ng jihadist group na Dawla Islamiyah Fiqh Cotabato at konektado sa Maute Group at Khilafa Philippines. Ito yung mga iba't ibang iba't ibang jihadist group na may alyansa sa Islamic State. Sa ngayon mga kaibigan ay patuloy ang investigasyon o interogasyon dito kay Kokoy upang malaman ang tunay na dahilan at kung sino-sino ang nasa likod ng madugong atake dyan sa Davao City. Natatandaan natin, di ba, sinabi ni Mayor Inday Sara na meron siyang pabuyang 3 milyong piso sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon o makapagtuturo kung saan at sino-sino itong mga bombers. At sa ngayon mga kaibigan, 3 iba pa na kasamang nagplano ang pinaghahanap pa rin ng ating militar at ng pulisya. At ibang banda mga kaibigan, patuloy pa rin ang girian mga kaibigan sa pagitan ng dalawang commander ng Moro Islamic Liberation Front dyan sa magulong lalawigan ng Maguindanao. Nung isang araw lang nagsagupaan dyan yung yung grupo ng Moro National Liberation Front at Moro Islamic Liberation Front dahil lamang sa away sa Rido na ang pinagmulan ay ancestral domain, lupain at ang control power. Yan. Ngayon naman yung dalawang commander ng MILF nagbarilan sa bayan ng Sultan sa Barongis. Nung isang araw pa to, hanggang ngayon ay tuloy-tuloy sporadic clashes. Ito ay malinaw na walang kontrol ang pamunuan ng MILF sa kanilang mga commanders. Nabatid mga kaibigan na nung bago maghating gabi kamakalawa ay nagbakbaka, nagpang-abot ako. Pero hindi pa natin malaman kung ilan. Kung ilan ang patay, ilan ang sugatan. Dahil gabi nangyari hanggang kinaumagahan, hanggang tanghali, hapon. Kung may pagkakataon silang nagbabarilan. Pero pag nandiyan yung militar, tigil putukan muna. Pero pag umalis na yung mga sundalo, ayan, bakbaka na naman. At sa nakualap nating impormasyon, ito ay ang magkalaban ay itong si Commander Buddy Sally. Ito yung nakikipagbakbakan dito kay Commander Marato. Ang pagkakaalam natin, itong si Commander Marato, ang nakalaban din ito noon, isa ring MILF commander na si JP Felbin. At tinulungan itong si Commander Buddy Sally, itong si JP Felmin. So ngayon, 2 laban sa 1. Ang initial na impormasyon na nakakuha natin mga kaibigan ay binubulong sa atin. Nag-text. Meron ng 2 ang sinasabing nasawi sa panig nitong si Commander Buddy. Pero hindi pa natin matukoy kung may casualty itong panig ni Commander Marato. Puro commander So sa ngayon mga kaibigan, ang dami ng mga residente ang nagsilikas. Partikular dyan sa Sitio Damabago, nasakop naman ng Barangay Barurao. Natatakot yung mga sibilyan at baka maipit sila. Baka maipit sila sa kaguluhan o kaya tamaan sila ng ligaw na bala o ma-hostage at gawing human shield.
Walang magawa ang pamunuan ng MILF dito, mga kaibigan. Pati yung gobernador na si Toto Mangudadato, hindi mapacify itong kaguluhan. At ang gulo-gulo ng lalawigan itong si Toto Mangudadato. Nung isang araw lang, mga kaibigan, hinaras ng mga rebeldeng BIFF yung isang army detachment dyan sa Barangay Meta, sa bayan naman ng Datu Unsay. Itong BIFF o ang Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters, sa ilalim ni Commander Bungos, inatake, niratrat yung detachment ng 19th Infantry Battalion. Grabe. At ayon sa ulat ng 6th Infantry Division ay tinatayang nasa 6 na po ang mga armadong miyembro ng BIFF ang lumusob dyan sa naturang kampo ng Army Detachment ng militar dyan sa naturang barangay. At nakipagbakbakan din yung mga sundalo, at mabuti na lamang at nakatawag ng reinforcement. Dahil kung walang reinforcement, definitely na over na yung detachment na yan. Ang daming nangyayari, mga kaibigan, sa Maguindanao. At kahapon lang, nako, nilusob din ng mga pulis yung bahay naman itong si Mama Sapano Mayor Tahirodin Bensar Ampatuan, alas 5 ng umaga. At may bitbit na search warrant itong ating mga kapulisan na pinirmahan ni Judge Bansawan Ibrahim ng Regional Trial Court Branch 13. Sinasabing nakasaad sa naturang search warrant ang di umano'y pagkakasangkot nitong si Mayor Ampatuan sa mga dilisensyadong baril at iligal na droga. Pero wala namang natagpuan. Negatibo yung resulta ng pagpasok ng mga parak dyan sa tahanan ni Mayor Bensar Ampatuan sa Barangay Manungkaling. At kaugnay nito, mga kaibigan, naglabas naman ng sama ng loob ang mayor. At bakit daw siya, pati daw siya ay hindi na nirespeto. At pinaghinalaan daw siya. At ang sabi ni Mayor Bensar Ampatuan ay kailangan malinis ang kanyang pangalan. At hindi siya nadadamay sa ganitong klaseng pagbibintang. Si Mayor Bensar Ampatuan, mga kaibigan, ay apo nitong si Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. Nasabit naman na namatay na, pero kasama to doon sa binansagang Maguindanao Massacre. Itong si Mayor Bensar Ampatuan, nakausap na natin to noong kasagsagan, nung nire-recover ng militar at pulisya ang mga bangkay ng Special Action Force, yung 44 na mga bayani ko na SAF Commandos dyan sa Barangay Tukanalipaw sa kanyang bayan sa Mama Sapano na pinaslang, na kinuyog, minasakir ng mga rebeldeng Moro Islamic Liberation Front at Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters. Sa unang sabi ni Mayor Ampatuan sa akin, natatandaan ko nung tinatanong ko kung totoo bang nandiyan si itong si Marwan, yung Malaysian terrorist na kinupkop ng MILF. Sabi niya, walang terorista dito sa amin. Wala, hindi totoo yan. And then, doon pala napatay sa barangay niya. Sa kampo mismo ng MILF, itong si Marwan.
Di ba? So yan ang kaganapan mga kaibigan. Itong si Mayor Bensar Ampatuan, bata pa to. Anyway, marami pang dyan, maraming isinangkot itong si Tatay Digong Duterte na mga politiko mula sa Maguindanao Province na di umano'y nalilink sa illegal na droga. Meron na nga na-aresto dyan, Vice Mayor. So yan mga kaibigan, talagang timing lang. Meron nang na-arrestong Vice Mayor, meron nang napatay na isang politiko. Di ba? Si Mayor Sam. So hanggat hindi matitigil ang illegal na droga, ay hindi rin titigil ang ating otoridad. Kanina dumating si Tatay Digong from Malaysia. At sinabi niya ay naniniwala siya sa ulat ng pulisya ng CIDG ukol dito sa pagkakapatay kay Mayor Espinosa sa bilangguan ng Baybay City. Dahil may mga ebidensya. At otherwise, kung walang ebidensya na nanlaban tong si Mayor Espinosa, ay handa namang kasuhan itong mga CIDG members. Ako mga kaibigan, eto na, tindi nito nahuli sa akto ang isang lalaking may asawa. Kasama yung kanyang girlfriend na minor de edad mga kaibigan. Sa isang lodging house sa Barangay Zone 4, Coronadal City. Yari ka. Dumulog sa impila ng pulisya ang misis ng lalaki. Upang isumbong ang kanyang asawa. Ay nag-check-in umano sa isang lodging house kasama ang kanyang palalab. Pero yung palalab, Daisy, minor de edad. At nang rumisponde itong mga kapulisan, mga kaibigan, ako, nakakita, nahuli sa kwarto. Itong si lalaki. At ang masakit nito, nahulihan pa ng isang sachet ng pinaniniwala ang shabu. Yari ka. May kasama kang Daisy. Ano kaya to? Daisy 6, Daisy 7, Daisy 8, Daisy 9? Ibig sabihin dyan mga kaibigan, habang itong si Mister ay akala niya libre na siya, si Mrs. pala nakabuntot. Mrs., ang galing ni Mrs. mong huli. Pati yung siguro si Mrs. nakadisguise. So huli. Kaya kayong may mga asawa, nako, wag na kayong mambabae. Diba ninyo, karandang? Yung mga lalaki may asawa, wag na kayong mambabae, utang na loob. Maawa kayo sa inyong mga asawa. Manlalaki na lang kayo. So yan, nahuli si Mister. Wag na nating banggitin yung pangalan ni Mister. Pero yung kanyang girlfriend daw, 15 anyos lamang. 15 anyos ba? Basta minor de edad. Anyway, kahapon din mga kaibigan, isang teenager din ang binaril. Diyan naman sa South Cotabato. Naglalaro lamang ng basketball. Itong teenager na to mga kaibigan na nakipagsuntukan sa isang 17 anyos na lalaki. Dahil lamang sa nagkapikunan sa basketball. Matapos ng makipagsuntukan, kumuha ng baril tong 17 anyos at saka binaril.
binaril yung kanyang kalaban. Hindi naman na sinabi ng pulisya kung ano ang ginamit na baril. Pero alam nyo ba mga kaibigan kung saan binaril? Sa wet poo. So tinamaan sa wet poo itong menor de edad. At agad naman nadakip mga kaibigan yung 17 anyos. At ngayon ay nasa custody ng Department of Social Welfare and Development dahil menor de edad. Pero most likely baka nasa custody na ng pulis yan. Kasi 17 anyos na, kahit menor de edad siya matanda na siya. Ayan ang hirap mga kaibigan, pag ang isang tao may dalang baril, ako napakatapang. Konting alitan lang, dukot, bang! Diba? Mahirap yung ganun. Definitely, itong batang to, dala niyang baril, baka siguradong walang lisensya to. Dahil hindi naman pwede kumuha ng lisensya yung mga minor de edad. Baka rin paltek, mga kaibigan, yung kanyang armas. Kaya ako, dinadala ko, martilyo. Nakasukbit yung martilyo sa aking bewang. Dahil ginagamit ko rin sa repair ng bahay. Ay nako, ang daming nasasabit sa droga. Alam nyo ba mga kaibigan, kahapon nagkaroon ng hearing sa Senado tungkol dito sa pagkakapatay kay Mayor Espinosa. Si Albuera Mayor Rolando Espinosa ng lalawigan ng Leyte. Nakaladkad kahapon sa pagdinig ng Senado. Kaugnay dito sa pagkamatay ni Espinosa, itong pangalan ni Richard Gomez. Nako. Na ngayon ay isa ng alkalde sa Ormoc City. Naungkat ang pangalan ni Richard Gomez mga kaibigan ng mag-usisa. Itong si Senator Vicente Soto o Tito Soto. Si Tito Escalera. Dito kay Chief Inspector Leo Laraga. Ito yung team leader mga kaibigan ng CIDG Region 8 na siyang bumaril dito kay Mayor Rolando Espinosa dahil ng labandi umano. At sa pagtatanong ni Senator Tito Soto kay Chief Inspector Leo Laraga na siyang naghain ng search warrant laban kay Espinosa kung bakit daw sa Samar Regional Trial Court pa sila nag-apply ng search warrant at hindi sa Baybay City sa Leyte. Dahil meron ng mga prosecutor's office doon. Ipinaliwanag ni Chief Inspector Leo Laraga na kaya sila hindi nag-apply ng search warrant sa Baybay City ay dahil sa nag-iingat sila sa naturang grupo nitong si Espinosa na kinabibilangan di umano ng mga politiko sa naturang lalawigan. Hindi naman sana sasambitin mga kaibigan ni Laraga itong pangalan ng mga politiko na di umano'y may kinalaman dito kay Mayor Espinosa. Subalit pinilit naman ni Senator Tito Soto upang mapatunayan ang dahilan kung bakit sa Samar pa sila nag-apply ng search warrant. At dito na, nako, umamin si Laraga na siya, bukod sa pag-amin niya na siya ang bumaril kay Espinosa, ay binanggit din niya na umano'y may mga kasaping politiko sa binansagang Espinosa Drug Group. At kabilang dito sa kanyang alegasyon ay si Baybay City Vice Mayor Michael Cari at si Ormoc City Mayor Richard Gomez, Leyte Governor Leopoldo Dominico Petilla at Congressman Carlo Loreto. Naku po. Yan ang alegasyon nitong si Chief Inspector Leo Laraga.
Pero matindi naman ang pagtanggi ni Mayor Richard Gomez at lahat ng mga taong politikong binanggit nitong si Laraga, mga kaibigan, ay tumanggi sa naturang alegasyon at akusasyon ng CIDG team leader na si Chief Inspector Leo Laraga. At ang pagkakaalam natin dito, mga kaibigan, ay magsasampa ng kaso itong si Richard Gomez laban dito kay Laraga. Nako, yan ang nga ba sinasabi natin? Pag wala kayong ebidensya, huwag kayong magbabanggit ng pangalan. Kasi yung binanggit ninyong mga pangalan ng politiko ay base to sa hearsay. Base to sa intelligence report. Yung intelligence report na yan, hindi hindi substantial yan upang idawit ang mga tao. Mga kaibigan, dapat to may ebidensya. Pag wala may ebidensya, sus o kaluoy ang mga tauhanan na dimensyon nitong si Laraga. Sa pagtatanong naman ni Senator Ping Lacson, mga kaibigan, yung chairman, siya ang chairman nitong Senate Committee, ay inusisa naman ito kay Chief Inspector Jovi Espenido, ang hepe naman ng pulisya sa Albuera, sa bayan nitong si Espinosa, kung sino-sino pa ang mga personalidad na isinabit ng dating mayor nung siya'y buhay pa sa kanyang affidavit. Ayon naman kay Chief Inspector Jovi Espenido, kasama doon ang pangalan nitong si Senator Laila de Lima. Opo. Pero nangangamba naman. Alam niyo, mga kaibigan, tumanggi rin itong si de Lima. Dito sa mga pinagsasabi nito si Chief Inspector Jovi Espenido. Nangangamba naman ngayon si Senator Gregorio Honasan sa buhay ng anak ni Mayor na si Kerwin Espinosa, na ngayon ay nakakulong siya sa United Arab Emirates matapos siyang mahuli doon ng ating mga kapulisan at ng UAE Police Forces. Baka daw pagbalik ni Kerwin Espinosa dito ay patayin din siya. Nako po. Kaya hintayin natin yan. Ulitin natin, mga kaibigan, magdedemanda etong si Ormoc City Mayor Richard Gomez dahil sa alegasyon ni Laraga na siya isinasangkot sa illegal drug operation ng Espinosa Drug Group sa Eastern Visayas. Mismong si Attorney Alex Avisado, ang abogado ni Richard Gomez, ay nagsabing naninindigan ito sa simula pa lang ay kontra itong si Gomez at yung kanyang asawa, si Congresswoman Lucy Torres, tungkol dito sa illegal na droga. Ito rin ang sinabi ni Goma, mga kaibigan, ni Richard Gomez, na ever since nung siya ay nangampanya ay itong plataforma niya ay talagang anti-drug na talaga. Pero agad naman pinasibak ni Kuya Bato de la Rosa ang lahat ng polis, yung 24 na polis mula sa Region 8 na may kaugnayan sa pagkakapas lang kay Mayor Espinosa, at binigyan sila ng 10 araw na palugit na magsumite ng kanilang counter affidavit. Malabo talaga yun. Napaka-obvious na mga kasing ginawa nila. Pinasok nila yung city jail at pinalabas yung mga bilanggo at pinaluhod yung mga jail guard at saka pinuntahan yung selda ni Mayor at saka binaril. Meron pa lumabas na mga litrate, mga kaibigan, walang hawak na walang baril. Pero sa binigay ng CIDG, biglang nagkaroon ng baril. So hintayin natin yung paliwanag dito at yung investigasyon ng IAS o yung Internal Affairs Service ng Philippine National Police. Nung last week lamang, mga kaibigan, di ba, hinuli din ng police, hinuli din ng mga CIDG, ng PNP itong si Mayor Albert Palencia ng bayan ng Banga
Dyan sa South Cotabato. At pinasok yung kanyang bahay at nakuha yung mga sari-saring baril at bala. So ngayon ay nakakulong sa bilangguan itong si Banga Mayor Albert Palencia. Pero kahit nasa loob na siya, mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagtatrabaho bilang alkalde ng nasabing bayan. Grabe, no? Iba talaga tong itong pamahalaang Duterte. Pero mga kaibigan, tapos na naman yung ating oras. Banggitin muna natin yung ating mga sponsors. Kung gusto ninyong magbakasyon o kaya mag-celebrate kayo ng mga weddings, baptismal, birthdays, o yayain ninyo yung mga sweetheart ninyo at yayain ninyong pumunta sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park at sorpresahin ninyo, mga kaibigan, yung mga lalaking mahal na mahal yung kanilang sweetheart at gustong mag-propose, dyan nyo gawin sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park. Kakontsabahin ninyo yung staff ng Blue Jazz. Imbitahin ninyo yung inyong sweetheart pati yung kanyang pamilya na mag-outing. And then pagdating dun, bigla kayong mag-propose. Wow! Dyan lamang yan, mga kaibigan, sa Samal Island. 10 minuto lamang ang layo niyan mula sa Davao City. Sakay lang kayo ng water taxi at nasa Blue Jazz Beach Resort na kaagad kayo. Kung gusto niyo mag-celebrate ng reunions or whatever, birthdays, parties, baptismal, weddings, o kaya ay retreat, barkada, kasama yung mga barkada, meron silang malaking kwarto at may mga double decker, 400 lamang, 500, 600, napakamura. World class yung kanilang mga amenities, mga kaibigan, at talagang napakalinis. At awarded sila sa best resort dito sa ating bansa. Tawagan nyo sila sa 082-284-2000. Ulitin natin, save nyo sa inyong mga cellphone, 082-284-2000. O kaya i-text ninyo or call them at sa kanilang cellphone numbers 0998-967-8001 up to 8005. Ulitin natin ang kanilang cellphone numbers, ang Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island. 0998-967-8001 up to 8005. Blue Jazz Beach Resort and Water Park, Samal Island. At doon naman sa mga high school graduate o kaya bago gustong maging chef, instead na mag-aral kayo sa HRM o Hotel and Restaurant Management, mag-enroll na lamang kayo sa Center for Asian Culinary Studies at siguradong chef. Pagkatapos nyo sa kurso, pagkatapos nyo mag-aral dyan at pagka-graduate ninyo, siguradong chef kayo. Dyan sa Center for Asian Culinary Studies, meron tayo sa Davao City, Pampanga, Cebu, and Manila. So yung taga Mindanao, pwedeng mag-enroll sa Center for Asian Culinary Studies sa Davao City. Tawagan nyo sila sa telepono bilang 082-282-8373. Ulitin natin yung telephone number ng Center for Asian Culinary Studies kung gusto ninyong magtanong tungkol sa iba't ibang culinary courses, baking and pastry, Asian, French, Italian cuisine. Tawag na sa Center for Asian Culinary Studies in Davao City at telephone number 082-282-8373. Siguradong garantisado chef kayo pag nakagraduate kayo dyan at makakapagtrabaho kayo sa mga malalaking hotel dito sa ating bansa o kaya ay sa abroad or sa cruise ship. O kaya magtayo kayo ng sarili ninyong cafe, restaurants, or bakery. Kesa naman mag-aral kayo ng HRM. Marami akong alam dyan na pag nag-i-intern itong mga HRM, ang trabaho nila, food attendant sa mga hotels. Nako, kawawa naman itong mga HRM. Mag-shift na kayo. Dyan sa Center for Asian Culinary Studies in Davao City.
Telephone number 082-282-8373 or bisitahin nyo sa kanilang Facebook page, Center for Asian Culinary Studies. Oy, good afternoon pala kay Governor Toto Tan. Nakikinig daw sila ngayon. Sabi ng kanyang chief photographer na si Al Francis Salinas, nakamonitor sila. Napakasipag nitong si Governor Toto Tan, mga kaibigan. Imagine, kahit linggo nagtatrabaho, Sabado trabaho pa rin. Grabe. Workaholic na workaholic. Tulad ng kanyang amang si Papang Sakurtan o si Dr. Sakurtan. So good afternoon kay Governor Toto Tan. Good afternoon sa kanyang pamilya, mga kapatid, lahat ng mga empleyado ng Provincial Government Office, lahat ng taga-Sulu, mga tausug. Assalamualaikum. At sa iba pa mga lugar na ngayon ay nakikinig sa atin. At wala na tayong oras, patapos na. Gusto natin munang mabigyan ng magandang awitin ang ating mga takapig. Hanggang bukas, mga kaibigan, kausapin natin, kung makakausap natin si Brother Danny Quarteros. Nakatoka tayo sa Sabado dito sa Jesus Miracle Crusade sa Tuguegarao City. At nakikinig sila ngayon. Kanina pa nalimutan lang natin na batiin. At wala na tayong oras, mga kaibigan, dahil patapos na. Patapos na lahat. Ayoko na sa'yo. Dito na kami sa Radyo Mindanao. Ito po niya balingkod, Alasinto. Nagsasabing isang mainit na hapon sa ating lahat. I love you. Take care. Mama. Chup chup.